divorce. Kasi daw marami ng nag-asawang naghihiwalay, bigyan ng pagkakataon ng magbagong buhay, i-legalize natin ang divorce. No? At marami ng kriminal, marami ng magnanakaw, marami ng karnaper, kidnapper, lahat-lahat ng krimen na nandiyan sa lansangan, gawin natin, i-lift up na uli natin yung death penalty. No? Ikalawang bill, dahil nga may mga naghihingalo sa ospital, wala ng pera, matinding sakit, ang ayaw ng mabuhay, gusto nang mamatay, sabi nila, ba't hindi na lang natin endorse yung euthanasia? Ikatlo, dahil may mga babaeng pinagsamantalaan o mag-asawang hindi kayang buhayin ng kanilang anak, ba't hindi na lang natin endorse din ng abortion? Ang ikaapat, sabi ng isang senator na dating nagtago, nagpakita ulit, dahil marami na daw tayo, we're almost 100 million, ba't hindi natin gawing two-child policy? No? At yung muli, since dahil naman daw ang mga babae sa lalaki, babae sa babae ay nagkakainlaban at okay naman yon, bakit hindi lang natin illegalize yung homosexuality? Pero kung babanggitin nyo at kukunin nyo yung first letter of each word ng bill na yan, from death penalty and divorce, euthanasia, abortion, two-child policy, and homosexuality, kunin nyo yung first letters, anong mababasa nyo? Death. That's why they called it the death bill. Medyo nanganganib yung dalawa kapag napasa yung RH law. Hindi natin hawak, mga kapatid, ang desisyon kung paano ito gagawin. Tanging Diyos lamang ang pwedeng kumitil ng buhay. No? Ang dapat pagtuunan natin ay ang gobyerno kung paano tayo mamumulat na tamang pagpapamilya. Kasi nagsisimula sa pamilya, di ba? Hindi nagsisimula yan sa contraceptives lang. Kailangan, una sa lahat, sino ka ba bilang isang individual at bilang mag-asawa? Di ba? Importante yan, mga kapatid, no? Kasama dito, mga kapatid, ika-apat will be social injustice, no? Sabi nila, kapag ka daw ikaw ay nakapag-aral sa magandang eskwelahan, mas madali kang matanggap sa trabaho. Agree, di ba? Di ba? Kapag ka daw ikaw ay galing sa Lasal, UP, Ateneo, ako ay study ni Makuha, kapag ka talaga kasama mo ay hindi kilalang eskwelahan, kapag nag-apply talaga kayo sa trabaho, mas madaling matanggap yung talaga nag-aaral sa isang kilalang eskwelahan. Totoo naman, di ba? So talagang may social injustice. Pero nakakalungkot isipin, may social injustice na talagang hindi lamang yung level ng pag-aaral ang tinitingnan, kundi yung kanyang nakaraan. Where I've been serving for the past 6 years in prison ministry sa Muntinlupa, nakita ko at nagulat ako sa social injustice doon. Isang halimbawa ay may isang tao doon, isang inmate na lumabas, Kuya, paano mo masasabi na kapag laya ako dito makakapagbagong buhay ako, ex-convict pa rin naman ang tawag sa amin? Tama, di ba? Ang hirap talaga. Lalo na kuya, alam mo ba, dito sa loob ng bilangguan, nakagraduate ako. Alam niyo bang may eskwelahan sa loob ng bilangguan? Matindi ang eskwelahan sa loob, alam niyo? Pero may discrimination. Bakit? Kahit naganda ng eskwelahan o kursong kunin nila, paglabas nila, ex-convict pa rin naman ang tawag sa kanila eh. Alam niyo ba kung ano yung school nila sa loob? It's under Harvard University. Bigati, no? Bigati, di ba? Hindi po Harvard, ha? Harvard. Herayas na ba akala? Baka Harvard yung pandinig nyo. Harvard, ha? Harvard, okay? It's actually under UPH, University of Perpetual Health System data, no? Pero still, kahit na makapag-aral ka pa doon, paglabas mo, may record ka, ex-convict ka pa rin eh. Ang hirap kumanap ng trabaho. Di ba? So talagang may social injustice. Kapag ang isang ex-convict lumaya at nagkaroon ng krimen sa lugar nila, ang uunahin isipin ng pulis kapag may krimen ay yung merong record na katulad ng krimen, which is yung ex-convict. Kahit hindi niya ginawa. Kaya dahil itong ordinaryong Mandelacos na walang pera, dahil walang pera, aamin na lang. Kasi wala akong pambayad ng abogado. Samantalang nakakalaya yung totoong perpetrator. Yan ang hustisya sa atin. Yan ang realidad ng hustisya sa atin. No? Okay? Sabi nila, pag may pera ka, madali mong lagyan yung abogado, gagawa lang yan ng motion and motion hanggang tumagal yung kaso, gigib up na yung kalaban mo. Di ba? Kasi may pera eh. Maraming ganyan until now sa atin. Tignan niyo yung isa, nasa ang sarap ng buhay. Kompleto siya, security na 24 hours. May refrigerator pa. Pero if you will visit prison, makikita mo yung mga taong doon kung paano nagsisiksikan at wala nang makain. Na halos pag nakalingat kang ganun, wala na yung isang kalampot mong kanin. Pero dito, pwede ka pang umorder ng beef steak. No? Nakakalungkot ng realidad, no? Okay? Sa personal level, meron din palang disorder. Sa personal level, nandiyan ang loneliness. No? Loneliness kung saan feeling natin kapag hindi kaaya-aya ang itsura natin, na-outcast na tayo. No? Feeling natin, bakit hindi mo ba na-appreciate yung itsura mo? No? Regardless, busted ka lagi, try and try. Ako naniniwala ako, you will find the right, not the perfect, but the right person. No? Kasi alam niyo mga kapatid, many years ago, I became inferior. No?
Alam nyo bakit? Nung lumabas ako 12 years ago, sobrang payat ko, sobrang kalansay na ako, kamukha ko si Dieter. Di ba? Alam nyo bakit Dieter? Imagine nyo, sobrang payat ko, mukha akong kalansay. Tapos ganito yung tsura ko. Di ba kamukha ko si Dieter, bro? Deteriorated na deteriorated yung tsura ko, di ba? Talagang wrinkle na wrinkle, di ba? Tama, di ba? Dieter, di ba? Okay? Pero sabi ko nga, I'm so blessed kasi I found my right wife, no? Not right wife, the right person who will love me. Nandiyan sa likod yung wife ko, si Sister Pero. SX niya. Sikas for times ko rin siya nakilala. Pero taga-North siya ako, taga-South Bay. Layo, no? Ang galing ng Diyos, no? Okay? Okay. Ikalawang personal level disorder will be depression, no? Depressed tayo about life. Lord, ba't ganun? Isang taon na, nakagraduate na ako. Hanggang ngayon, wala pa rin ako trabaho, no? Lord, ba't ganun? Nakagraduate ako ng education, pero Lord God, nandun ako, nagtatrabaho sa kumpanya, nandun ako, clerk ako. Parang hindi akma yung pinag-aralan mo sa trabaho mo. No? Maraming ganyan eh. No? O kaya Lord God, registered nurse ako, pero call center ang pinagbagsakan ko. No? Parang hindi yata akma sa pinag-aralan. So maraming nadidepress. Yung ibang tao nadidepress, Lord, ba't ganun? Yung sister na gustong gusto ko Lord God, hanggang ngayon, hindi mo pa rin binibigay. No? Parang nade-depress ka. Lord, ba't ganun hanggang ngayon? Wala pa rin akong gigi hanggang ngayon. Familiar na ba kayo sa gigi? Kasi dito sa community natin, we don't call our partners as shota, girlfriend, boyfriend. We basically call our partners in Seekers for Christ as our gigi, which means our God's gift. No? Sino na dito may God's gift? Taas yung kamay. Huwag mahiya. O, di ba? Madami-dami mga nasa 5 na. O, bakit yung karamihan? Anong gigi? Guni-guni pa rin? Guni-guni? Ha? Ayan yung pagdadasal natin yan. No? You will find the right person. No? Okay? Okay? Kaya ang importante mga kapatid, ito, I always encourage the brothers to do this. If you really want to find the right person, the right woman for you, wag lang dahil sa nakita mo. Wag lang dahil sa ang cute-cute niya, ang ganda-ganda niya, parang ang bango-bango niya, parang magkakagaanan kami ng loob. Always discern for the person you want to be with in your life. Kasi ako mga kapatid, for the first time in my life, sabi ko, ba't ganun? Lahat naman siguro parang gusto ko. Pero this time when I discern, I found my wife. No? Na talagang siya na. No? Ibig sabihin talagang siya na yung woman para sa akin. So importante this. Meaning, discernment na hindi, Lord parang siya na, hindi. Ibig sabihin, hayaan nyo ang Diyos na kumilos kung siya na yung nararapat para sa'yo. Kasi pag inalaw nyo ang Diyos, gagawa siya ng paraan. Ililid ka niya dun sa tao yan. Ililid ka niya. Yung mga imposibleng akala mo, darating yan. Tataka ka, wow, ang galing, parang wala kami problema. No? Ganun yun. No? Okay? Ikatlo will be fear. Fear of rejection. Feeling nyo, kapag ka sa isang grupo na parang, wow, grabe, parang boy band sila. Pero pag lumalapit ako, parang ano lang ako, parang fan lang ako, hindi ako makalapit. No? Parang ang hirap, no? Parang na-outcast ka lagi. No? Kaya natuloy nagkakaroon kami ng takot na tanggapin o maging tanggap ng tao. Mga kapatid, to all of you participants who are sitting here right now, dito sa ministry natin sa Focus for Christ, specifically right here in Seekers for Christ, kung ano man ang nakaraan ninyo, kung ano man yung pupuntahan ninyo, ano man yung brokenness nyo, yung darkness nyo, kung ano man yung pinagdaanan ninyo na mali o ano mang brokenness sa buhay ninyo, sa ministry natin, tatanggapin namin kayo at mamahalin namin kayo more than 100%. Bakit? Sa tingin niyo perfecto ba pa kami nakaupo dito sa inyong harapan? Hindi. Katulad nyo rin kami mga broken. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos na tatanggap namin, ibinabahagi namin dito sa inyo. Pwede namang wala kami dito, di ba? Sabado ngayon eh. Pero dahil mahal kami ng Diyos at mahal namin ng Diyos, ibinabalik namin ito sa Kanya. At kayo rin, balang araw, sa pagmamahal ng Diyos, ibabahagi nyo rin sa iba. Amen? Palakpakan nga natin si God. Pang-apat will be insecurity. No? Lalo na sa mga sisters, sikat na sikat ng insecurity. Lord, ba't ganun? Nung participant pa lang ako, Lord God, ang sexy-sexy ko. Hugis Coca-Cola ako, Lord God, 8 ounce na 8 ounce. Pero Lord God, pag naging householded na ako, Coca-Cola pa rin naman. Pero bakit ganun, Lord God? 1.5 na. Brothers and sisters, I always say this, especially to my wife. No? I always find you getting more beautiful every day. Kasi that is my greatest pleasure. Dapat ganun tayo. Makita nyo yung partner ninyo na paganda ng paganda. Na kahit na maging Coke 2,000 pa yan, siya lang yung nag-iisa sa buhay nyo sa mata ninyo. No? Be faithful always. Amen? Okay? Ikalima will be lack of trust. Alam nyo ba yung nag-iisang dahilan kung bakit hindi natin kayang magbigay ng tiwala sa kapwa? Nag-iisang dahilan lamang, ha? Kaya hindi natin kayang magbigay ng tiwala sa kapwa is because maski sarili natin, mas konting porsyento hindi natin kayang pagkatiwalaan.
If you can trust yourself 100%, naniniwala ako na kahit sino man kaharap mo, sasaktan ka, nanakawan ko, papatayin ka, pagkakatiwalaan mo yan. Kung handa mo, kaya mo pagtiwalaan ng 100% yung sarili mo. Kaya importante, magtiwala ka muna sa sarili mo, 100%. Okay? Kasama dito yung anger and impatience. Marami yan. Yung kita mo pa lang, asumot na, galit ka na eh, no? Impatient, na para bang ano ba yan? CLP, alas 6, pero mag-start ng 7 p.m. It's not about the CLP, it's about you and God. It's about how God will work in you. No? Hindi nangangahulugan ikaw ang laging pinakamaaga dito, sasabihin mo na ako yung pinakamahal ng Diyos. Hindi. Lahat tayo mahal ng Diyos. Regardless ikaw yung late, importante kung paano mo ina-absorb yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Kung paano mo isinasabuhay ito. Kulang kasi dito eh. Dapat isinasabuhay mo yan. No? Sa pag-uwi mo sa bahay mo, marami talagang, ikaw mag-SFC? Naku, tamad-tamad mo. Huwag mo silang pansinin. Hayaan mong mag-grow ka kung paano ka i-build up ng Panginoon. Amen? Kasama rin dito, huli, will be lack of discipline. No? So only in the Philippines. No, ang ganda sa Pilipinas, no? Sa Pilipinas lang talaga walang disiplina. Sa traffic, sa pagtawid, sa elevator, pag sasakay ako, wow, puno na sila. Hindi man lang mag-over na, kasi baba ako, dito ka. No? Lack of discipline. No? Only in the Philippines. Nung lumindol sa Japan, yung isang convenience store doon, ang haba ng pila, may natira na lang na 4 na bote ng mineral water. Yung unang pumasok, kinuha niya 2 lang. Anong sabi ng clerk? Ba't hindi mo pa kinuha yung 4 ng hindi ka naman problema? Alam mo sabi ng lalaking bumili? Hindi, may nakapila, kailangan nila yan. Pero sa atin malamang may lumindol ng na poor magnitude dito sa Metro Manila. Baka pag pumunta ka ng convenience store, pati bintana, basag eh. Nagmamadali kayong manguha doon eh. Diba? Hindi ito yung totoong Pilipino mga kapatid. Ang totoong Pilipino ay alamin ninyo kung gaano siya kasipag, kung gaano siya pasensyoso, kung gaano siya kagalang. Kasi yung ating character ngayon, namana lang natin sa mga Espanyol. Alamin ninyo kung sino yung totoong Juan de la Cruz. At maridiscover nyo, wow, ang sarap palang maging Pilipino. Proud ako maging isang Pilipino, lalo na isang Kristiyanong Pilipino. Alamin ninyo kapatid. Amen? Sa narinig ng disorder, so everyone agrees that something major is needed to correct this situation. Na talagang meron tayong dapat baguhin sa nangyayari. Agree or agree? Okay, agree. Walang choice, no? Okay? And the good news is, kahit pala na-experience natin yung mga disorder, mga kapatid, hindi naman talaga tayo totally pinabayaan ng Diyos. No? Hindi tayo totally pinabayaan ng Diyos because God created the world that all that He created are good, no? Ang ebidensya nito ay yung dagat kung saan maraming isda, yung hangin kung saan tayo nabubuhay para huminga, para mabuhay, nariyan yung mga puno, nariyan lahat. He cultivated everything for us to live, no? In abundance. Pero bakit sa kabila ng mga biyayang ibinigay sa atin ng Diyos, mga kapatid, bakit hindi tayo nagiging successful sa mga biyayang ibinibigay niya? Ba't hindi nagiging matagumpay yung mga binigay niyang biyaya sa atin? Bakit parang laging merong kulang? No? Kaya laging kulang mga kapatid, simply because the human race has not learned to share God's provisions with our less fortunate people. Naging sakim tayo. Naging sakim ka, naging sakim ka, naging sakim ka. Lahat kayo dyan, pati ako, naging sakim tayong lahat. Naging sakim tayong lahat. Okay? For example, in the field of medicine, sino yung pamilyar dito sa MRI? Magnetic resonance imaging? Mas advanced siya sa X-ray at sa CT scan. Kung saan, kapag nagpa-MRI ka, salamat sis. Pag nagpa-MRI ka, ultimo yung maliit na litid ng cells mo makikita para malaman kung meron ka pang ibang sakit. Pero nung ginagawa ng mayamang babae, Dok, pwede bang magpa-MRI? Gusto kong malaman kung may defect yung bata sa sinapupunan ko. Nang sa ganun maaga pa lang ipa-abort ko na. May pera eh. See how we become very greed in a very simple, basic way. Di ba? Simple lang yan, no? Kasama dito mga kapatid. Sino dito yung may cellphone? Taas yung kamay. Regardless, 1100 yan o lumang cellphone yan, sa panahon natin, ang cellphone hindi na sinesesity yan, need na yan. Di ba? Ang cellphone, inimbento ng Diyos, tinuruan ng tao para gawin yan, primarily for us to communicate with our family and loved ones. Secondary na lang yung kaibigan, yung kaopisina. Pero yung iba sa atin, pag naka-receive ng words coming from the Bible, from different people of encouragement, ay alam ko na to, buburahin ko na. Pag green jokes, oy sig, tapos forward to many. Kapag tinext ni nanay, ang kulit ni nanay, uwi na mamaya na lang kayo mag-text. No? Ganun tayo. Tapos pag nag-text dito, ang haba-haba ng text, kadalasan, Jejemon. Nagtitipid sa load. Di ba? Alam niyo kung paano ako nagte-text mga kapatid? Basahin niyo, tignan niyo, si Brother Raymond, kahit sila Joe, no? Pag nag-text ako,
Lahat yan, hindi naman genuine, abbreviated, pero sa last portion of my text, lagi dyan may nakasulat, all capital letters with smiling face sa dulo. Nakalagay dyan, God bless. All capital letters yan. Hindi yan GBU, hindi yan BLES lang. Kasi I want the person who reads it na ma-bless ni God. Do you want to experience the miracle of God starting tonight, mga kapatid? Starting tonight, pag nag-text ka, lagyan mo ng malaking God bless with smiling face. Lahat ng babasa niyan. Yung spirit na nanilip up mo, i-bless ka ni God. I tell you that. Starting tonight, mag-text ka with God bless and experience the best today and tomorrow. Amen? Amen. Kasama rin dito, yung pampaputi. Sikat na sikat to. Yung Gulation capsule. Pampaputi. Glutathione ba yun? Hindi, Gulation capsule tawag ko doon. Alam niyo kung bakit? May boyfriend ka na sis? May gigi ka na? O ganito. Uminom ka ng Gulation capsule for 1 month, huwag kang magpakita sa kanya. Okay? After 1 month, magpakita ka sa kanya, anong magiging reaction niya? Magugulasyon, di ba? Di ba? Kasi wow, puti-puti mo na. Di ba? Kaya Gulation capsule, di ba? Pero bakit natin binibiling glutathione? No? Bakit natin binibiling glutathione? Kasi gusto natin pumuti. But do you know, yung pagpaputi ng glutathione, yun yung side effect niya? Kaya pala natin gusto yung glutathione, gusto natin side effect, ayaw natin antioxidant. See how we become very, very great in a very simple way? Hindi nyo ba ma-appreciate yung kulay nyo? Hindi nyo ba ma-appreciate? No? Sobrang tanggapin nyo, naniniwala ako kung sino man, magmamahal sa inyo kung sino man kayo. Kasi nagbabago yung tsura eh. Tatanda ka, magkaka-pimples ka, ma-aksidente ka, hindi natin alam, bigla na lang may tatama sa'yo, may bukol ka na dito bigla. Importante ko sino yung tatanggap sa'yo. Diba? Sabi ko nga sa wife ko, sorry I just really want to honor my wife. Sabi ko sa wife ko lagi, I love you today, but I will love you better tomorrow. Yung sinabi ko sa kanya sa sa'yo, diba? Pero mas malawak yun, mas mahal kita ngayon, pero mas mahal kita, hindi lamang bukas, kundi ano man ang mga mangyayari pa, negative or positive. Hindi dahil kung anong mabubuti lang. Kung mag-away tayo, mas mahal kita. Dapat ganun tayo. Hindi ko sinasabing dapat, ganun lamang ako. No? Ganun lamang ako. No? Okay? Kasama dito yung food production, kung saan tinuruan lang natin ibang bansa magtanim ng palay, pero sila ngayon nangunguna, tayo nangungulela. Kasi yung iba ginawang golf course, ginawang malls, ang daming nagugutom. No? See how we become very great. Okay? All are not succeeding because all are based on man's wisdom. Okay? Kaya pala hindi tayo nagiging successful. Feeling natin kapag meron tayong nagiging magandang project, feeling natin full of wisdom tayo. But actually, wala naman talaga tayong wisdom. Because wisdom is exclusive, comes from God. Kung meron kang napapagdesisyonan ng tama na hindi mo kaya gawin, tapos naging successful ka, binibigyan ka ng wisdom ni God para makapagdesisyon ka ng tama. Kasi kung ikaw ay engineer at alam mo gagawin mo, hindi wisdom ang tawag doon, knowledge yun. Do you get the point? Diba? Kaya kung meron kang mga bagay na hindi madesisyonan, ask mo si God, Lord, can I ask for your wisdom for me to decide on this? Diba? Kasi hindi ko po kaya. No? Kasi binibase natin yung sarili natin sa wisdom natin na wala naman. Kaya hindi tayo nagiging successful. Okay? Okay? So does God has a plan for this, for all of this, para alisin tayo sa ganitong klaseng disorder and confusion? Ang sagot niya ay yes. Meron siya talagang plano. So sobrang pagmamahal niya nga sa atin, He created us in His own image. No? Marami nagkakamali dito. Pag sinabi mong imahin tayo ng Diyos, hindi niya tayo kamukha physically. Kasi imagine mo kung magkakamukha tayo bro, imagine mo kung may gigi ka, kamukha rin natin. Pag nag-upo yan, sasabihin mo sino kayo gigi ko dito. Magkakamukha lang tayo eh. Di ba? Ang ibig sabihin ng imahin tayo ng Diyos, ay imahin tayo ng Diyos sa kanyang Espiritu. Meaning, kapag dahil mapagpatawad ng Diyos, dapat mapagpatawad ka rin. Kung mapagmahal ng Diyos, dapat mapagmahal ka rin. Kung mapagbigay ng Diyos, dapat mapagbigay ka rin. Yun ang ibig sabihin ng imahin tayo ng Diyos. Imahin tayo ng Diyos sa kanyang banal na Espiritu. No? Yun ang ibig sabihin nun. Ganun niya tayo kamahal. Okay? And even if we felt God is far away, He really never abandoned us. Katulad ni Adam and Eve, sa kabila ng pagpapalaya sa kanila ng Diyos, sabi, mahal ko kayo, ayaw ko kayo magmukhang binabastos. Bibigyan ko kayo ng damit. Nung pinatay ni Cain si Abel, sabi niya, mahal kita, ayaw kong saktan ka ng mga hayop o sino man o ano man ang sasalubong sa'yo. Bibigyan kita ng tatak para malaman nilang mahal kita at hindi ka nila sasaktan. Nung panahon na naghangad yung mga tao na umakyat sa Tower of Babel, nag-create sila ng tower para makita level nila si God. Anong ginawa ni God? Hindi sila pinatay. Dinestroy niya yung Tower of Babel, pinag-iwalay yung tao. Kasi ayaw niya suksaktan. Pinag-iwalay lang tayo, iba-iba yung quiet nation. No?
Kung i-incorporate mo kapatid ang panahon na yon ng Tower of Babel sa panahon natin ngayon, ang istorya ng Tower of Babel sa panahon natin ngayon, ang tawag dyan, sobrang ambisyon. No? Sabi ko kay God, Lord, bigyan mo naman ako ng trabaho. After 1 month, may trabaho ka na. After 1 month, Lord, promote mo na ako. Lord, after 1 week, Lord, gusto ko na rin maging manager. Alisin mo yung manager na yun kasi hindi siya karapat-dapat. Ako yung lagay mo dyan. After manager, Lord, gusto ko na maging CEO, COO, CFO, hanggang hindi mo alam kung anong gusto mo. Sino na kaya ako? Sa dami mo ng gusto. Bakit? Di ba yung taong gusto mong alisin, pero hindi namang binubuhay na pamilya? I believe that if you will work fairly, God will bless you more. Amen? Okay? Hindi kaya tayo mga kapatid ang nangiiwan sa Diyos. No? Alam niyo, sa ministry natin, in the future, for all of you participants, you will be encouraged to pray at least 15 minutes a day. No? Nasusunod pa service team? 15 minutes a day, at least participants. Okay lang ba sa inyo mag-pray at least 15 minutes a day? At least? Hindi lahat nag-agree. O 10 minutes a day. Oy, may ngumingiti na 10 minutes a day. O baba ka pa, 5 minutes a day. Para mas lumakas yung ngiti Ba't ganun pagpababa ng pababa mas okay? 2 minutes a day siguro, yay! 2 minutes a day. Dasal lang ako 2 minutes a day. Ang saya, no? Balik na rin kayo yung tanong kapatid. Paano kung makalimutan ka ng Diyos sa loob ng 1 segundo lang? Sino dito yung handang makalimutan ng Diyos sa loob ng 1 segundo lang? Kakalimutan ka lang ni God, 1 second lang. Taas yung kamay. Sige, patadalan ko kayo ng brand new Lacoste Limited shirt. Sino dito? Pinabribe ko pa kayo O, meron ba? O nahihiya lang talaga? No? Bakit? Di ba very important yung 1 second? Crucial yan Paano kung yung 1 second na yung paglabas mo sa EDSA may malaking truck na mabilis ang tatama sa'yo at sasabihin lang ni God in 1 second, tatapikin ko yan para lumihis para hindi ka tamaan. Paano yung 1 second na yan? Yan yung bill ng heart ng mahal mo sa hospital para ma-revive yan at hindi mamatay. 1 second lang. Paano yung 1 second na yan? Yan yung decision ng parents mo para mag-decide sila na hindi maghiwalay. Pero tayo, 1 second lang. Tayo 15 minutes lang parang nagdadalawang isip pa tayo, no? Mamaya pag-uwi natin, Lord, galing naman ako sa CLT, good night, no? Hindi man lang mag-reflect kung ano yung pinakinggan, no? Good night, pagod na ako, no? Ang dami nating dapat ipasalamat. Alam niyo ba kung ilang tao sa buong mundo na halos mamatay sa gutom hindi kumakain? May idea ba kayo? Merong 700,000 na katao araw-araw ang nagugutom sa buong mundo. Ang good news nun, hindi ka kabilang sa kanila. Kaya dapat lagi kang magpasalamat sa Diyos. Amen? Okay? God is not indifferent nor distant. He just wants to have a personal relationship with us. Ang Diyos natin hindi malayo. Huwag mong gawing logical, huwag mong gawing literal. Pag sinabi mong Diyos, hindi mo kailangang mataas ng level para makausap siya. May idea ba kayo kung ano yung itsura nyo kapag kaharap nyo yung Diyos? Kasi sa iba sa atin, naiiyak. Lord, hindi ako karapat-dapat kasi Lord God, naiiyak ako, manager ako, yung employee namin, siniraan ko Parang, I don't deserve. May idea ba kayo mga kapatid kung ano yung tsura nyo sa harap ni God? Bigyan ko kayo ng assignment para malaman nyo. Okay lang? Pag uwi nyo ng bahay, pag-gising nyo bukas ng umaga, okay, mali pala. Sino nagigising ng umaga? Yan. Hapon. Tanghali. Hapon. Gabi. Hindi, sa panahon kasi ngayon, marami ng trabaho na call center, di ba? Tawag ng call center, di ba? Ma-open ma-open, okay? So regardless anong oras ka magigising bukas, basta pagkagising mo, ang assignment mo ganito para makita mo imahin mo sa Diyos. Paggising mo bukas, huwag kang agad maghilamos, huwag kang agad mag-toothbrush, huwag kang magmumog, huwag kang magpunas ng muta sa mata, huwag kang mag-ayos ng gulong buhok. Kung may panis na laway ka, huwag mo na rin tanggalin. No? Then immediately umarap ka sa salamin. Napipicture out yung itsura niyo bukas? Alam kong hindi ka picture yan, pero imagine niyo, tingnan niyo maigi bukas. Seriously mga kapatid, kung sino yung makikita mo dyan bukas pagising mo, yan ang itsura mo sa harap ng Diyos. Sa harap ng Diyos, hindi ka doktor, hindi ka abogado, hindi ka presidente, hindi ka engineer. Sa harap ng Diyos, isa ka lang bata. Isang batang naghahangad ng isang pagyakap ng isang ama. Isang bata na gusto lamang magkwento sa isang tatay kung ano yung nangyari sa buong araw niya. Bata ka lang. Gusto lamang magkwento ng buhay niya sa buong araw. Kaya when we pray the Lord's Prayer, labing nating sinasabi, Lord, give us this day our... O, di ba? Galing sa inyo, hindi naman natin sinabing monthly bread Hindi naman natin sinabing weekly bread Hindi naman natin sinabing yearly bread Sabi natin, daily bread, meaning araw-araw dapat, hinihingi natin yan sa Diyos. Kinakausap natin ng Diyos, pagpapasalamat. Dapat ganun tayo. No? Ganun tayo dapat, mga kapatid. Okay?
Kasi sobrang mahal tayo ng Diyos. Sino dito yung naabot yung World Youth Day 1995? John 3:16. World Youth Day, kwento maas, no? Na sa delegations, di ba? 1995, naikwento lang naman sa akin ng kuya ko. No? Hindi, I was in fourth year high school that time, no? Okay? Nararamdaman niyo ba yung Bible verse na John 3:16? Ang sabi doon, for God so loved the world that He gave us His only Son, to whoever believes in Him shall not perish, but else will have an everlasting life. Nararamdaman niyo ba yung Bible verse na literal? Gusto niyo pas palalimin ko para maramdaman niyo? Sige, can I see your name, bro? Sorry, ikaw yung nasa. Brother Eric, paparamdam ko yung pagmamahal ni God. No? Bro, may cellphone ka, di ba? Kunwari cellphone mo, iPhone 6 na. Kunwari 6 na talaga. May iPhone 6 kang bago. Siyempre, pinaghirapan mo, bonus mo. Eh, gusto kong mag-text sa nanay ko para sabihin ko, nalobat ako. Pwede bang mabaraw? Te-text ko lang yung nanay ko. Kilala naman ako ng community. Okay lang ba? Pabaraw lang. Pag-text ko, pagbalik ko sa'yo, pasag yung LCD. Anong mararamdaman mo sa akin? Wala lang bilang, baka insist mo bayaran mo yan. Diba? Talaga kasi pinaghirapan mo eh, diba? Sister, your name is? Sister Lynn. May conference kami this coming February next year sa Cagayan de Oro. Kailangan ko kasi ng pocket money. Pwede bang makahiram ako sa'yo ng 5,000? Babalik ko kahit may tubo, kahit maging 6,000. Kilala naman ako sa global community. Okay lang ba? Kung depende kung may pera ka. Okay? Nanghiram sa'yo, ako sa'yo, after nun, nalaon na ako ng parang bula. Anong mararamdaman mo? Baka hindi lang magalit, baka post mo pa ako sa FB si Kuya, inspirational speaker, tapos winter. Huwag kayong maniwala dyan. Diba? Talagang nasa FB pa yan. Yun na nga eh, alam nyo si God, sabi niya nun sa atin, alam nyo, sa sobrang dami niyong ginawang mali, padadala ko na lang yung nag-iisa kong anak dyan. Nag-iisang anak, wala nang ibang anak yon. Dadalhin ko dyan sa lupa. May narinig ba tayo reklamo sa Diyos? Nag-iisang anak yun eh, di ba? Tapos yung anak kong yan, makikita na lang yan, makikikain lang yan, hindi yan manghihingi. Hindi yan hihingi ng kahit ano, maglalakad lang yan madalas. Nagreklamo ba ang Diyos? Sa anak niya, para sa anak? Hindi. Ito na nga eh, hindi lang naman anak yun eh. Anong Diyos, di ba hari? Anong tawag mo sa anak? Prinsipe. Prinsipe, pakakainin mo lang, makikikain, maglalakad. Nagreklamo ba ang ama? Yun na nga ang masakit eh. Hindi lang naman natin siya hiniyain. Ang masakit, pinatay pa natin yung nag-iisang anak niya. Literal na pinatay natin. Ipinako at pinatay. Ang tanong, may narinig ba tayong reklamo sa Diyos Ama? Wala, di ba? Ganun niya tayo kamahal. Handa niyang isakripisyo. Sakripisya lang. Ginawa niya kay Jesus para lang sa atin na hindi niya kaano-ano. Dahil mahal niya tayo. Ang problema lang sa atin mga kapatid, kadalasan, hindi natin ina-acknowledge yung mga nangyayari sa atin. Ito yung susi kapatid, sinishare ko sa mga members lalo na hindi nyo narinig to. I just want to share to you ano yung susi ko, kung gaano ko, kung bakit natatanggap ko yung sobrang pagmamahal ng Diyos sa buhay ko. It's because in everything that I experience, I always acknowledge yung pangyayari sa buhay ko na ginawa ng Diyos para sa akin. Hindi ko sinasabing, Lord, pinaparusahan mo ko. Never in my life na sinabi ko, Lord God, lahat ng nangyari sa akin para bang pinaparusahan mo ko. Never in my life, kapatid, na sinabi ko na pinarusahan ako ng Diyos. No? Alam niyo kung bakit? Gusto niyo ikwento ko sa inyo kung paano ako kamahal ng Diyos? Kasi 12 years ago, mga kapatid, wala ako dito sa wheelchair. 12 years ago, I was very active. I was working in the telecoms. I was a scholar of Mapua Institute of Technology taking a PCE. No? And then eventually, I found out na meron akong tumor sa spinal cord. Yung tumor ko sa spinal cord, from thoracic level 11 to lumbar level 1, mahaba-haba yun. At sabi ng doktor sa akin, day 1, na ako'y namamanid ng talampakan, ikatlong linggo, naka-wheelchair na ako, namamanid na. Sabi ng doktor sa akin, specialista, kapag hindi ka nagpa-opera ngayon, pwede kang mamatay. O kapag hindi pa, kapag tumatagal, magiging gulay ka. Paparalyze ka talaga ng tumor na yan. Nung narinig ko yun, sinabi ko dun sa tatay ko, dalhin ako sa pinakamalapit na simbahan at tumarap ako sa Diyos. That was July 14, 2002. Nangyari. Sinabi ko sa Diyos, Lord, bata pa lang ako, naging masuluri na ako, kapatid ko, nagpare, dalawa. Lahat kami nasa simbahan, ang dami naman drug addict at criminal, bakit ako pa? Humahagulgul na ako nun sa takot at iyak. I begged him for 3 times, sabi ko, Lord, please, wag naman, wag naman, wag naman. I was very young that time, I was only 23. Pero hindi ko may paliwanag bakit biglang nawala yung takot ko. Para bang bigla na lang merong light na nag-struck sa akin na biglang, yung takot ko biglang nawala. Pero sinabi ko kay God, Lord, hindi ko alam kung paano mo tinanggal yung takot ko, pero alam kong ikaw ito. Kaya dahil dito, July 14, 2002, hindi ako mangangako sa'yo, pero itong araw na ito, makikipagkasundo ako sa'yo.
Dahil nawala yung takot ko, dahil kahit anytime pwede ko mamatay, pero dahil nawala yung takot ko, makikipagkasundo ako sa'yo na kapag binuhay mo ko, buong buhay ko, ibibigay ko sa kapwa ko at sa'yo. After signing a waiver, after 5 days, inoperahan ako. Pag-gising ko, dinala na ako sa recovery room. From recovery room, dinala na ako sa ICU, which is the common procedure. Pagdating sa ICU, the following 2 days after, nawala yung anesthesia. Pakiramdam ko, binagsakan ako ng adobing bato sa likod, ang sakit. And every hour, ginigising ako ng doktor to check my vital signs. Sinabi ko kay God, Lord, pwede po ba tanggalin nyo lang yung konting pain at patulugin nyo ako para nang sa gayon makapagpahinga ako. Gusto ko lang pong matulog kasi sobrang sakit. Pinatulog niya ako ng July 23. Tandaan nyo July 23 ako natulog Nung nagising ako, sabi ko sa tatay ko, pa, uwi nyo na ako kasi gusto ko magpagaling sa bahay. Dito sa ospital maraming virus. Sa bahay ko gusto magpagaling. Nabigla ako, nung nagsasalita na ako mga kapatid, wala nang boses na lumalabas sa akin. Ang boses ko noon ganito, nabigla at nagulat ako talaga sa sinabi ng tatay ko. Kailan ako natulog? July 23. Ang sagot sa akin ng tatay ko, anak, wala ka bang naalala? Kasi alam mo anak, kakaselebrate lang natin ng Pasko, malapit ng magbagong taon. My brothers and sisters, you are witnessing a testimony of God's love. Comatose po ako ng 5 buwan. Sa 5 buwan na comatose ako, hindi ko alam na 7 beses pa lang akong inoperahan that time. 4 na beses sa spinal cord at meron akong 3 head operations, hindi lang halata, pero nagkaroon po ako ng TB meningitis at meron din po akong hydrocephalus, kaya nilagyan ako ng tubo. Kinonek sa ulo ko hanggang sa tiyan para i-drain yung tubig. I almost acquired TB of the bones or related to Pott's disease. No? During that time in my admission in the hospital, every day we're spending 7,000 a day para lang patibugin yung puso ko, lahat yan. May respiratory tract infection ako, nag-acquire ako, nagkaroon ako ng bedsore. Alam niyo ba, makikita niyo yung tsura ko, animal dextrose ko, meron pa akong NGT dito ako kumakain sa ilong kung ba't ako pumayag. Dahil sa ilong lang po ako kumakain. Na-cardiac arrest ako ng 2 beses. No? And that last month, sabi ng doktor sa tatay ko, tayo yung anak ko ninyo, hindi na ho masyadong nakakakain, dito na lang ho sa ilong, puputasan na ho namin lalamunan at didiretso niya rin ho namin sa tiyan para po doon na lang po siya kumain. No? At dito po yung respiratory infection niya para dito na ho palabasin. Napansin ng tatay ko, observant siya na lahat ng tao na may ganun sa ospital namatay, ang ginawa ng tatay ko, itinakas niya ako sa ospital. Pero dahil wala akong medical management, buti na lang tinanggap ako sa UST under charity division. No? After 15 days, gumaling ako. Nung umuwi na kami, wow, okay, nasa bahay na ako, pwede na akong gumaling. Pero sadly, hindi ko alam na sobrang hirap na pala ng buhay namin. Kasi lahat ng pension ng tatay ko, inutang niya para lamang ako mapa-opera. Lahat ng kapatid ko walang trabaho. Lahat, pati nanay ko, ginibap yung kanyang retirement para lang mapa-opera ako. May utang pa kami dahil that time. To the point, ito pa yung malungkot. Okay, pag-uwi ko, exactly December 27, 2005, 2 days after Christmas, pinalayas pa kami sa bahay namin. Kasi kasama po kami sa pinalayas doon sa conversion ng military camp to Marriott. Alam niyo yung Marriott, di ba, yung naiya 3. We supposed to have a home. Dahil nag-retire ang tatay ko, wala naman kaming say doon. Pero dahil nga wala kami pera, napilitan kami tumira sa kalsada ng 1 buwan. To the point, nilipat na lang kami sa isang bakanting dating basurahan na kung saan, ang yari ng bahay namin, sinlaki lang po ng kalahati ng garahe, yari lang po sa tabla, sako at yero na pinagpaklasan ng lumang garahe sapagkat lahat ng gamit namin na displace. To the point, yung butas ng kanal, ginagamit na lang mo namin banyo. Araw-araw na halos nakakahuli kami ng malalaking daga, may pumapatak ng mga insekto, talaga nagkaroon kami ng kagat, lahat yun. To the point, nagkasakit uli ako, nagkaroon ako ng UTI dahil hindi ako makapag-follow up check-up. Nagkaroon ako ng UTI. Ang UTI ko po kulay black, yung urine ko. Pag nagbabanyo ako mga kapatid, pag nagbanyo ako ngayon, hindi ako babalik yan bukas. Bumabalik ako ng banyo after mga 7 hanggang 9 days. Yun po yung interval pag nagbabanyo ako. But I told God, the time that I saw the ceiling of the recovery room, Lord God, alam ko, pinakinggan mo na ako. Hindi ako give up. Bigyan mo ako ng paraan paano maging strong at bibigyan ko ng panahon yung sinabi ko sa'yo na bibigay ko yung buhay ko sa'yo at sa aking kapwa. No? Forward the story mga kapatid, no? Akala ko doon ang tapos yung story ni God sa akin, no? But in 2009, sabi ko kay God, a week before January 26, 2009, sabi ko kay God, Lord, tuwing nagbibigay ako ng talk sa community, lagi na lamang po ako nagbibigay ng talk, pare-pareho lang naman po yung kwento ko. Pwede po bang dagdagan niyo yung kwento ko? Nang sa ganun, Lord God, mas maramdaman pa ng iba kung gaano mo ako kamahal. And Lord God, kapag pa dinagdagan mo yung kwento ko, Lord God, I will ask you to expand my territory again.
Sabi nga ng brother natin, may ang dami mo nang ginagawa nga sa community na nako-contribute tapos gusto mo pang palawakin, di ba? Hindi mapapagod ka naman masyado. No? Tsaka, di ba sabi nila, be careful to what you pray for? Sabi ko, hindi ako careful sa prayer ko. I'm excited to what I pray for. Ask me why. Kasi, you know why? Every time I pray to God, actually, 11 out of 10, within a matter of seconds, maximum of 3 weeks, answered prayer lahat ng pinagdadasal ko kay God. Ganun ako kamahal ni God. Palakpakan nga natin si God. It's because of, balang araw, marinig niyo kung bakit. Ibibigay ko yung talk na ito about how to earn yung blessing ni God ng 11 out of 10. No? Si-share ko yun one time. No? Okay? The following day, pinakinggan niya agad ako eh. The following day, hindi ko alam, wala na akong malay. So after 5 days, napansin ng kapatid ko na wala na akong malay ng 5 days. So they rushed me to UST Hospital. Sabi ng doktor doon, Tay, yung suspicion namin, naputol po yung siyang ng kapatid ko, ng anak ninyo. Kailangan nun namin siyang operahan sa ulo immediately. Saan kami kukuha ng pera? Kaya pension ng tatay ko, buwan-buwan 200 pesos lang. Walang trabaho lahat. No? Sabi ng tatay ko sa doktor, tuloy nyo lang, Dok, mahal ng Diyos yung anak ko. The following day, after the series of tests, I underwent procedure. Sabi ng doktor, Tay, maganda ako kayo at least 120,000. Kailangan na magpa-opera ng anak nyo. Wala kaming pera. Pero you know what? After that, the following day, inoperan ako. Pag-gising ko, sabi ng Diyos sa akin, huwag ka nang problema, bayad ka lahat. Ito yung story nun. December 26 ako in-rush, January 26, 2009 ako ni-rush, January 27 ako inoperahan, January 28 ako namulat, nagkamalay, madaling araw. That early morning of 3 a.m., hindi na naman ako makatulog kasi alam niyo yung charity ward ng UST, di ba? Diyan yung dumadaan yung malalaking truck sa Lacson. So dahil bukas yung bintana, rinig mo yung nasa labas, di ba? Hindi ako makatulog. Sabi ko, Lord, nangyari na to, hindi na naman ako makatulog. Tsaka every hour, chine-check ng mga doktor yung vital signs ko. Pwede ba patulugin mo ko 1 oras lang? Yung quality sleep. Pero may bago kong prayer. Sabi ko, Lord, pag 1 oras lang, baka pag-isip ko 5 buwan na naman. Di ba? You know what happened? When I close my eyes, pag dilat ko ng mata ko, wala na ako sa hospital. I had an experience, an encounter. That early 3 a.m. in the morning, I was standing in the garden, I was praising, in front of me was a woman, a very beautiful woman. And right of me, may sinabi siya sa akin. Sabi niya, Romel, anak, alam mo ba kung bakit ka nandyan? Kasi sobrang mahal ka namin. Kasi sa loob ng 7 taon, sobrang mahal mo ang kapwa mo, binigay mo yan para sa Diyos natin. Kaya that's why we're pouring out the heavens for you. Sabi ni Mama Mary, di ba may plano ka magpa-check up? That time na bago ako opera, may plano ako magpa-ultrasound. Worth 1,000 siguro, no? Gusto mo mag-ipon, wala kang pera. Pero sabi ni Mama Mary, dahil mahal ka namin, ang ginawa namin, pinatulog ka na lang namin para pag-isip mo, wala ka ng problema, well settled na yung lahat. In short, lahat ng gastos ko doon, pati yung advanced 6 months therapy ko, wala akong binayaran. May nagbayad for me, pero hanggang ngayon ayaw magpakilala. Gusto lamang nila madugtungan yung buhay ko. No? Tapos sabi ni Mama Mary sa akin, tsaka bago man lang namin ibigay yung complete blessing namin sa iyo, tinanggal muna namin yung bara. Tinanong ko, ano po yung bara? Nalaman ko yung bara nung nag-follow up check-up na ako. Yung parang bara, 4 pang bara meron sa akin. Yung unang bara, hindi nyo alam dito na meron akong hearing impairment. Bini po yung kanang tenga ko po for the past 14 years of my life prior, no? Pero right after that operation, naging 100% clear na po yung tenga ko. No? Medyo nabibingay ko ngayon kasi maingay eh. So medyo pero ngayon nakakarinig talaga. Second is dati, because of the effect of hydrocephalus, mataas yung astigmatism ko. Pag nakikita kita siguro dati sis, bilog lang. Yan lang yung maliwanag, lahat madilim. No? But right after that, naging nakikita ko na yung lahat. No? Ikatlong milagro, sinabi ng doktor, nagpa-check ako ng aking katawan, nabigla yung doktor nung naisipa ko yung kanang binti ko, pati yung kaliwang binti ko. Kaya nabigla yung doktor, sabi niya, how come nasisipa mo yung binti mo samantalang spinal cord injury, kaya totally damage spinal cord mo? No? So sabi ng doktor, naniniwala ako na ikaw lang yung makakalakad sa buong Pilipinas. Of all the patients na may spinal cord injury. Sabi ko sa doktor, Dok, hindi. Kung ako makakalakad, dapat po kami lahat ay makalakad. And because of this, sabi ko, my God, Lord, expand my territory. Mga kapatid, next sharing na ito, hindi ko i-share sa inyo para ipagmayabang. Ibinabahagi ko itong sharing ito para maunawaan yung lahat na sa kabila ng pinagdadaanan ko, ako po ay may kapansanan, ako po ay hirap sa lahat, ako po ay naghihirap before pa, at sa kabila po ng aking pinagdadaanan, ay joyfully, minamahal ko ang kapwa ko at ibinabalik ko sa Diyos to ng masaya, hindi ako namumblema, what more pa kaya kayo? Di ba?
Parang binibigyan kayo ng opportunity ni God, si Kuya May nga, ayan, pinagdadaanan, pero nagsaserve kay God, what more pa kaya kayo? No? Kasi for the past years in my life dito community, sobrang masaya ako na ibahagi ko yung buhay ko sa Gawad Kalinga. Until now mga kapatid, pa rin po ako ng Bilib Prison sa Muntinlupa. 6 na taon ko na akong ginagawa yan. Sa Isaiah 61:1 ministry. No? Ano, sundan nyo rin, no? Okay. And most of the time mga kapatid, pag wala akong ginagawa, tumatakbo ko ng marathon, tumutulong ako sa mga mahihirap na indigent na mga may kapansanan, especially mga may cancer, no? Maiksi lang tinatakbo ko mga kapatid, 10 kilometers lang. No? Maiksi lang, no? Yun. Okay? And sobrang blessed ako, nung sinabi kong expand ni God yung territory ko, in-expand niya. Kasi right after that, 2 years after, I was appointed as the new Vice President of the Federation of Disability Affairs here in NCR. Ako na ngayon Vice President ng NCR. One of the leading representatives ko. No? Okay? At dahil doon, sabi ko, Lord God, salamat. Kasi hindi ko po may pagpapalit yung blessing mo sa akin. Kung gaano mo ako mahal, no? Pero may bago ko forward ko na mga kapatid, kasi nasa YouTube naman yung storya ko, no? Panoorin nyo. Pero may bago kong kwento sa inyo, no? Sino yung mga members dito? Taas yung kamay. Okay? May bagong kwento ako sa inyo kasi sabi ko sa inyo, every time nakita niyo ako ng bagong kwento. Last April, nagpa-check up ako. Okay? Okay? Nagpa-check up ako kasi merong sinabi yung kuya ko, may puntahan mo itong orthopedic surgeon na galing sa US. Pumunta siya sa Philippines, pinapatawag ka niya. So pinuntahan ko siya sa ospital, no? Sabi niya sa akin, alam mo hindi ka naman talagang purely makakalakad sa therapy lang. Makalakad ka man siguro pasaklay-saklay or something mahirap, no? Pero meron talagang isang klaseng breakthrough na pwede kang makalakad. Sabi niya, I'm one of the honorary member dito. He's a stem cell doctor, no? Ngayon, ni-research namin mag-asawa, ano ba ito? Sabi ko, Doc, okay yan, unless kung yan po ay embryonic galing sa bata, kung yan po ay galing sa hayop, huwag na lang po. Ang maganda pong stem cell is yung autologous, which is galing sa body parts mo, di ba? Kasi galing sa system mo eh. And kinausap ko lahat, pati yung mga parents, si Father Fernando Suarez, the best friend ko, kinausap ko, sabi ko, dapat ba magpa-stem cell ako? Sabi niya, yes. Kasi autologous yan, no? Ang problema, hindi po biro-biro ang stem cell. Okay nga ang stem cell, ang problema, magkano yung cost? Sobrang bait ni God. Sabihin na lang natin, nag-provide siya in just 3 months, He provided for us. No? And just last month, I underwent stem cell therapy. No? It took around 5 hours. And you know what? Right after that, anong meron? Share ko na rin, no? Sa bagay, hindi ko pa share yung ultimate sharing, no? A week later, last year, nagkaroon ako yung urinary bladder stone. Pinopera no, kasi hindi ko lahat na ilalabas yung aking urine. Merong siguro mga ganyang kataas na bottle na naiiwan lagi kasi hindi ko napapakiramdaman. But right after that stem cell, nagpa-ultrasound ako kahapon, nakuha ko yung findings, nag-normal yung aking urine. Yung volume ng container punong-puno na. So wala na akong problem. Second, yung hydrocephalus ko po, nagpa-CT scan ako, sabi ng doktor, wala na daw po akong pressure sa ulo. So normal na ako. Palakpakan nga muna natin. At yung pinaka, yung kalahati po ng katawan ko, may pakiramdam na. Mahina lang, pero may pakiramdam na. Dati kasi, namumove ko lang ngayon, may sensation niya. Pag hinimas mo ganun, alam ko ang hinimas mo. So meaning, meron na talagang chance na makalakad. So I'll be preparing for my therapy. No? Probably next week or next month. No? So ganito kami kamahal ng Diyos. Siguro last 5 minutes, no? Binibigay ko yung holistic na blessing sa amin ni God. Kumusta yung family ko? No? Yung panganay kong kapatid na nagpare, he graduated cum laude in philosophy. Lumabas siya ng seminaryo kasi gusto niyang daw na tumulong sa iba. He's now the director of a foundation, NGO, in St. Vincent Seminary. Tumutulong siya sa mga katutubong mga AITA. No? He's also working in the recruitment. Yung kanyang asawa, nag-asawa na rin siya, is also with the recruitment. Yung sumunod sa akin, 5 lalaki kami, no? Yung sumunod sa akin, kilala niyo, nadadala ko na dito, in-honor ko lagi, no? Siya kasi yung nag-sacrifice sa akin ng 5 taon. Nung kapatid ko pong lalaking ito ay licensed criminologist. Pero nung time na mamamatay ako, na magpupulis na siya as police officer, sabi niya, hindi. Lord, kailangan ako ng kapatid ko. I-give up yung pagiging police ko, NBI agent ko, basta lang po, buhayin mo yung kapatid ko, ang alagaan ko siya. Pinalagaan niya ako kapatid ng 5 taon. Siya yung nagbubuhat sa akin, nagbibihis, nagpapakain, lahat-lahat, kung saan ako magpunta. Kaya ino-honor ko siya. But right now, ngayon, he will be undergoing operation. Pagdasal nyo, no, sa kanyang operation, sa kanyang fatty liver, no, nasa safety officer siya ngayon, no, safety officer siya sa company. Yung wife niya ngayon is a doctor optometrist ngayon sa Makati Medical Center, no, na siya rin yung nag-check ng mata ko. Yung sumunod sa akin, that time,
Dati walang trabaho, but ngayon, magiging officer na siya ng RCBCL office. ATM specialist siya. Yung wife niya, officer din sa branch naman sa The Port, sa Global City. Yung bunso namin, SFC rin, katulad ninyo, pero very inactive. Why? Kasi lumabas siya ng seminary. 2000, I think that was 2006 yata, he decided to go out of the seminary. Sabi niya gano'n, Kuya, gusto ko lumabas ng seminaryo kasi gusto kitang pagamot sa magandang specialist. Magandang ospital at magaling na specialista. Tsaka gusto kong tumulong sa hindi kayang ipagtanggol yung kanilang sarili. Awa ng Diyos, graduate siya ng magna cum laude sa number 1 sa buong university. Awa ng Diyos, 6 na taon siyang walang trabaho. Ang galing, no? You know why? Kasi kasama siya sa pumasa sa recent bar exam. Kasama siya sa top 15. No? Nasa labor law na siya ngayon. Nasa firm na siya ngayon. Sabi niya, Kuya, gusto ko sa labor law. Gusto kong tumulong sa mga laborers. No? So, sobrang blessing sa kanya. Yung girlfriend niya rin, soon to be her wife, kapag nagkakapasa, ay abogado rin. No? And eventually, hopefully, na makapagtayo kami ng bahay. Eventually, may namana ng lupa yung tatay ko sa multinational. No? Papatayuan namin ng bahay. Magtutulong-tulong naman kami magkakapatid. Dahil sa istorya nito mga kapatid, pinagbuklod talaga kami ni God. Sobrang close namin. Sobrang 5 lalaki kami pero sobrang cheesy namin. Aminin ko yan. Pag nanonood kami lagi mga kapatid ng bonding time namin, horror movie with tigi-tigi isang light beer. Tama naman, di ba? Kasi cheesy naman kung love story tapos gusto yung eliminan, puro lalaki kami, di ba? Pabayaan nyo na kami, di ba? Di ba? Tama lang naman, di ba? Isang bote lang naman, di ba? Okay? And sabi ko kay God, Lord, ako po, may kapansanan, hindi naman po ako nakapagtapos ng engineering. I was on my 5th year. Pero bigyan niyo naman po ako ng something na ikabubuhay ko na masuportahan ko rin kaming mag-asawa. No? And He gave me something na makakapag-provide sa akin. Right now, I'm starting a small business, yung buko siya kinabatin, nagpa-franchising ako. No? And I'm also going to distribute yung mga cream puffs na recipe ng biyanan ko. Yan yung mag-distribute ako one time. No? So, magiging business ko. And at the same time, I'll be releasing my first book. Hopefully, this year may release ko na. No? And I'm so blessed to say na sobrang blessed ako na hindi kami ganun kahirap mag-asawa kasi yung wife ko is actually a channel manager in mobile banking ng video ngayon. No? So, sobrang blessed ako. No? Pero ang tanong, kung sakali bang tatapikin ako ni God, kami pamilya, na sinabi niya, gusto bang pwede bang i-give up mo yan para sa akin? Tingin niyo magdadalawang isip kami? Hindi. Kasi ang value po ng pagmamahal ng Diyos sa amin ay ang aming pamilya. Kapag nararamdaman mo palang mahal ka ng Diyos mga kapatid, hindi mo iniisip yung resources mo. Ang alam mo lang, Lord, bigay mo lang sa akin yung pagmamahal mo. Handa kami tanggapin yan. Ano man ang pagdaanan namin. Kasi finally, before this, no, iba sa atin, Lord, tatapusin ko yung CLP, basta bigyan mo ako ng GD. Tatapusin ko yung CLP, Lord God, basta bigyan mo ako ng blessing, tanggalin mo yung sakit ng nanay ko. Tatapusin ko yung CLP, basta patawarin ako ng boss ko. Tatapusin ko yung CLP, basta Lord God, mabayaran ko yung utang ko. Paano kung hindi yan bigay ng Diyos during the duration of the CLP? Hindi mo natutuloy? Ayaw mo na mag-continue? Once upon a time, may isang lalaki, ang gift niya, kaya niya makipag-usap sa mga ibon. So itong best friend niyang ibon, lumipad one time, paglipad ng ibon na ito, nagkataong nakita niya yung sunset ng beach. Dun sa level ng lipad niya. Dahil sa level niyang na-amaze siya, inigit niya yung nasa baba. Alam niyo, kaibigan, sabi ko, pag nakita mo yung ganda ng sunset sa level ng height ko, maingit ka sa akin. So naingit nga yung lalaki, nagkataong merong malaking bato sa tabi niya, na kapag inakyat niya yung malaking bato, makikita niya yung ganda ng sunset, na nakikita rin ng kaibigan niyang ibon. Ang problema, every time na gusto niyang umakyat, dahil payatot siya, every time na umakyat siya, hindi niya umakyat. That's why he asked the help of God. Sabi niya, Lord God, malakas naman ako sa iyo eh. Pwede mo bang dalhin niyo ako sa tuktok ng batong yan na gusto kong akyatin? Kasi malakas naman ako sa'yo para makita ko yung ganda ng sunset. Sabi ni God, o sige, dahil mahal kita, nakikita mo yung malaking bato na gusto kong akyatin, sige, tulak mo yan. After 1 week, sige, tulak mo lang yan. After 1 month, sige, itulak mo lang yan. Hanggang gumibab na yung lalaki. Kasi sabi niya, Lord, napaka-unfair mo naman. Kasi sabi ko sa iyo, kaya mo naman akong dalhin dyan sa tuktok ng malaking batong yan eh. Pwede mo naman akong ipatong dyan eh. Dahil mahal mo ko eh. Pero hindi mo ginawa. Magmumukha lang tuloy ako ng tanga, tinutulak ko yung bato, hindi ko naman mapagalaw. Mukha lang tanga, di ba? Pero alam niyo kapatid, kung pilosopo tayo, mas pilosopo ang Diyos sa atin. Anong sagot sa kanya ng Diyos? Bakit? Sinabi ko ba sa iyo pagalawin mo? Di ba sabi ko lang naman sa iyo, itulak mo? Tama, mali ba ang Diyos ng inutos? Tama, di ba? Tapos may follow-up question si God. Gano'n mo katagal na tinutulak ng bato? 1 month na pala eh. Dahil sa katutulak mo ng isang buwan, na-build up na yung muscle mo, nagtunog na lumaki na, di kaya mo umakit sa taas. Do you get the story mga kapatid? Saka
Pagka tutulak niya ng bato, hindi niya na kailangan ng tulong ng Diyos. Kaya niya umakyat. Malaki na muscle niya eh. You get the story mga kapatid? Ganyan tayo mga kapatid eh. Every time we ask God, we always ask and we wanted na konkretong ebidensya na mahal niya tayo. But actually, yung tulad ng batong yon is like a building up ni God sa'yo. Binibuild up tayo ni God. Molding process yan eh. Di ba? To the point, kapag binigay niya nga ng masyadong ilaw, baka pag kinain mo maasim. Gusto niya fresh food yan, magandang hinog. Ganyan ang Diyos mga kapatid. No? Katulad din niya ng kaaway mo, hindi nangangahulugan, for example, katabi mo, nakaaway mo ay pinadala ng Diyos para asumutin ka, hindi kapatid, binibigyan ka lang ng Diyos ng pagkakataon kung hanggang saan mo kaya magpatawad. Amen? Ganyan ang Diyos. Mahal ka ni God. Amen? And finally mga kapatid, bago magtapos ito, sabihin mo nga sa katabi mga kapatid, lakasan mo. Sino nararamdaman dito yung pagmamahal ni God? Palakpakan natin si God. Dahil mahal tayo ni God, sabihin nyo nga sa katabi mo, kapatid, dahil mahal ka ni God, sabi ni God, ikaw na. Ito na, to God be praised. Maraming salamat. Praise God. So, palakpakan natin si Brother May. Yun. Ano, naniniwala ba yan natin?